Bawat tagumpay at kasaganahan ay may kapalit. Bawat ngiti at tawa sa harap ng kamera ay may halong pait. Dahil sa kabila ng lahat ng tinatamasa ko ay may nakatagong madilim na lihim. Ako si Thea at ito ang aking kwento. Bata pa lang ako, pangarap ko na ang maging isang tanyag na manganganta. Labis akong namamangha sa mga napapanood ko at naririnig ko sa TV at radyo. Dahil napakagaling nila sa pag-awit at maraming taong humahanga sa kanila. Pero bakit ganon? Bakit sa tuwing kumakanta ako ay natatawa sila? Sumasakit daw ang ulo at tenga nila. Minsan, sinasabi nila na boses palaka ako. Lagi kong tinatanong ang nasa itaas. Bakit? At hindi man lang ako biniyayaan ng talento sa pag-awit. Kinulang na nga ako sa tangkad. Pakiramdam ko ay hindi rin ako maganda. Napakaswerte talaga ng iba. Pero ako, walang kwenta. Malas sa buhay. Oo, may mga tropeyo ako pero parangal sa talino. Hindi ko naisang mabulok sa isang silid na susunod na lang sa utos ng nakakataas sa akin. Gusto ko, ako yung sinusunod. Gusto ko ako yung tinitingala. At mas gusto ko, ako syempre yung hinahangaan. Pero malabong mangyari dahil sa itsura ko at walang talento. Ilang gabi na rin akong nagkukulong sa aking kwarto. Mga ilang gabi na rin akong hindi kumakain. Alak, sigarilyo at bawal na gamot ang kasama ko at umaaliw sa akin. Nakita ko ang isang matalas na blade. Kinuha ko ito. Ngunit nang makuha ko ang blade na hulog sa kamay ko, ang isang Biblia. Kaya nabitiwan ko ang blade. Sa inis ko gamit ang blade, sinira ko ang bawat pahina ng Biblia. At nang masira, may sumagi sa isip ko. Tapusin ko na lang ang walang kwentang buhay na to. Kaya dahan-dahan kong nilaslas ang magkabilang pulso ko. At ang dugo ay pinatulo ko sa sinira kong Biblia. At sinindihan ko pa to. Mga ilang segundo, nakaramdam na ako ng pagkahilo. Gusto mo bang maging tanyag? Tama ba ako? Sikat at kumikislap sa mga mata ng mga tao? Pera, luho at karangyaan? Isang malaking boses ang aking narinig nang mapansin ko ang isang lalaking nakaupo sa aking harapan. Normal na tao ito pero ang kanyang mga mata ay tulad sa isang pusa at parang guhit lang ito. Muling nagsalita ang lalaki. Kawawa ka naman, Thea. Mamamatay ka lang na hindi mo man lang nalasap ang mga ito. Animoy parang mahikerong lalaki. Dahil sa ibabaw ng kamay nito, ay biglang napanood ko lahat ng mga iniidolo kong mga awit. Ang ganda, ang galing diba? Oo, nais kong maging katulad nila. Maaari kang maging ganyang katanyag. Paano? Mamamatay na ako. Pagagalingin ko ang sugat mo at ibibigay ko ang ninanais mo. Pero Pero ano? hindi libre ang serbisyo ko, Thea. May kapalit ang lahat ng bagay dito sa mundo. Sige, sabihin mo. Kung kaya ko, ibibigay ko sa'yo. Yan ang gusto ko. Dahil pinili mo na rin lang ang magpatiwakal, wala nang kwenta sa iyo ang mabuhay pa. Kaya, kaluluwa mo, Thea, ang kapalit ng mga ninanais mo. Napaisip ako. Oo, sige. Sige, payag ako. Kapalit ng lahat ng gusto mo ay ang kaluluwa ko. Tama ang desisyon mo. Pumikit ka. Sinunod ko ang sinabi ng lalaki at ipinikit ko ang aking mga mata. Nang magising ako, nasa kwarto pa rin ako at ito pa rin ang luma kong kwarto. Ay, baka panaginip lang ang lahat. Lumabas ako ng kwarto at nagtataka ako dahil wala ang nanay at tatay ko. Napansin ko ang isang sulat sa ref. Kinuha ko ito at binasa. Sulat pala ng nanay at tatay ko.
At magbabakasyon daw sila sa aming probinsya. Napakamot ako sa aking ulo dahil iniwan nila ako, kaunti lang naman ang pera ko at wala akong pagkain. Dahil sa sobrang depressed ko noon, nag-resign ako sa aking trabaho, kaya eto ako ngayon, bitin sa gastusin. Mabilis akong bumalik sa kwarto at kinuha ang natitirang pera sa bag. Nagbihis na rin ako at balak kong pumunta ng palengke. Habang naglalakad ako sa palengke, nawiwirduhan ako sa mga nakakasalubong ko. Hindi ko alam kung bakit parang nakakakita sila ng multo. Ang lakas makatitig sa akin. Anak ng tipaklong naman, oo. Hindi nga pala ako nakapagsuklay at nakapaghilamos. Sabi ko sa sarili ko. Pero wala na, hindi na ako babalik ng bahay. Hanggang sa nakarating ako sa palengke. At nakita ko ang isang umpukan ng mga tao at may kumakanta. Nang makalapit ako, isang patimpalak pala ito ng isang kilalang istasyon ng TV. Nang matapos ang kumakanta, nagsalita ang isang lalaki at nagtanong ito sa mga katulad kong nanonood at kung may gusto pa daw mag-audition. Nagkatinginan ng mga tao, pero sa hindi ko inaasahan at nagtaka ako, napako ang titig ng lalaki na nasa entablado sa akin. Sabay turo nito sa akin at pinakyat ako ng entablado. Kasunod noon ay nagpalakpakan naman ang mga tao at sabay-sabay silang nag-uudyok na umakyat ako sa stage para kumanta. Kinakabahan man, panay ang lunok ko ng aking laway at dahan-dahan akong umakyat. Nasa entablado na ako. Napakaganda ng ngiti ng lalaki sa akin. Sabay abot nito sa akin ng microphone. Muling pumalakpak ang mga tao. Bahala na. Hindi ko na alam ang nangyari at biglang gumalaw at nagsalita ang aking mga labi. At sinabi ko sa lalaki ang pamagat ng kanta na aking aawitin. Nang magsimula na ang kanta, gulat na gulat ako dahil plakadong-plakado ko ang boses ng orihinal na awitin na kinakanta ko. Tulala ang mga tao at ang lalaki. Bigla akong napatingin sa monitor ng kumukuha ng video para maipalabas nila ito sa TV. At laking gulat ko dahil para akong artista sa ganda, malayong malayo sa itsura na Thea na maliit at hindi nag-aayos. Nang matapos ang kanta, ay walang pagsidlan ang hiyawan at palakpakan ng mga tao. Lumapit ang lalaki sa akin at kinuha nito ang mikropono. Matapos yun, ay bumaba na ako at namalengke na ako. Takang-taka ako dahil sa nangyari sa boses ko at sa itsura ko. Totoo kayang sinasabi ng lalaki? Bulong ko sa sarili ko. Nang makauwi ako sa bahay at habang nagluluto, minabuti kong buksan ang TV para manood. Nagulat ako dahil nakita ko ang sarili ko sa TV. At kumakanta ako at ang mas nakakapagtaka doon dahil napakagaling ko din sumayaw at bumirit. Ang alam ko lang kanina, nakatayo ako sa entablado at kumakanta. Tumunog ang telepono. Mabilis kong hinanap ang cellphone ko. Hello, sino po sila? Hello ma'am, ako po si Clark ng DOS Channel. Kayo po ba si Thea Mendez? Opo, bakit po? Ma'am, napanood po ng boss namin ang video ninyo. Yung pagsali po ninyo sa isang event namin, dun po sa palengke. At nais po ng boss namin na kunin kayo at maging talent ng DOS station. At nais ko pong malaman ang inyong sagot. Sige po. Payag po ako. Thank you po ma'am. Bye! Teka! Hello? Teka! Ano ba yan? Hindi naman malinaw. May tatanungin pa sana ako. Pero sige na, okay na. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nun at mabilis na naputol ang tawag. Kumain na ako at bumalik sa kwarto ko. Bago ako matulog, dumalaw muna ako sa Facebook. Gulat na gulat pa rin ako dahil ang video ng pagkanta ko ay nag-viral. At take note, walang masamang komento ang mga tao at talang perpektong-perpekto. Nakangiti akong pumikit para matulog.
Nagising ako sa isang madilim na lugar at nakakakilabot. Lalo na yung bawat ungol at sigaw. Matapos yun, ay may isang mapulang kamay ang humawak sa hita ko at matatalas ang itim na kuko nito. Pagkatapos nun ay nagising ako na naginip pala ako at nang babangon na ako, hindi ako makagalaw dahil sobrang sakit ng maselang parte ng katawan ko. Inisip ko na lang na baka may dalaw lang ako. Hindi pa naman ako nagkakanobyo at wala pa rin akong karanasan. Kaya huminga ako ng mga ilang minuto. Tapos nun ay nakatayo na ako. Tinungo ko ang banyo para umihi. Nang umupo ako sa bowl at umiihi na ako, nakita ko ang ihi ko ay kulay itim at parang may mga puting uod at gumagalaw pa ang mga ito. Sa takot ko ay napatayo ako at napasigaw. Matapos kong tumayo at sumigaw, napansin ko na wala namang mga uod na gumagalaw at normal na ihi lang ang nasa bowl at mabilis ko itong plinash. Nag-aalmusal na ako at nanonood muli ng TV. Biglang tumunog ang cellphone ko. At nang makita ko ang mensahe nito mula sa istasyon ng TV, ay medyo kinabahan ako. Ayon sa pamunuan ay kailangan nila ako ngayong araw. Kaya naligo na ako at nag-ayos. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang isang sasakyan na may logo ito ng istasyon ng TV na tumatawag sa akin. Lumapit sa akin ang isang lalaki. Napakagalang nitong magsalita at siya daw ay naatasan para sunduin ako at maging driver ko patungo sa istasyon. Nang nasa biyahe, tahimik lang ang lalaki at matino itong nagmamaneho. Kaya kabadong-kabado ako. Nang marating namin ang istasyon, sinalubong ako ng isang babae. At niyaya agad ako kung saan naroon ang kanilang boss. At natupad na nga ang pinapangarap ko, ang maging isang tanyag na mang-aawit at tinitingala ng mga tao. Dahil nga ayon sa boss ng istasyon, gagawin niya akong bituin at pakikinangin pa niya ang pangalan ko. Inutusan niya ang babae na napag-alaman ko na kanyang sekretarya. At ang utos ng boss ay tumawag sa lahat ng magagaling na kompositor para sa mga kanta na babagay sa akin. Gulat na gulat ako sa narinig ko. Dahil sa isang iglap, nasa harap ko na lahat ng dati ay pinapangarap ko lang. Matapos ang pag-uusap at mahabang araw ko, pauwi na ako at sakay pa rin sa magarang kotse na sumundo sa akin kanina. Kasama ko pa rin ang driver. Minabuti kong dumaan muna sa simbahan upang makapagpasalamat sa Diyos para sa mga biyaya na dumarating sa akin ngayon. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng simbahan, bababa pa lang ako ng sasakyan, biglang may taong grasang lumapit. Penge pera. Huwag damot. Galit Lord. Sige no, kunti lang, ganito lang oh. Penge pera. Bigla kong sinira ang pinto ng kotse. Muli akong nagulat sa taong grasa dahil sa sinabi nito. Damot babae oh. Damot babae. May sungay siya. Ang laki ng sungay. Haba-haba pa ng sungay niya oh. Ayoko sa'yo. Bad ka. Ayoko sa'yo. Bad ka. Hindi ka mahal ni Lord. Hindi ka mahal ni Lord. Bad. Matapos yun ay nagsalita ang driver na mas mabuti pang umalis na kami sa lugar dahil hindi daw titigil ang taong grasa sa pangungulit. Kaya sumang-ayon na lang ako. Habang nasa biyahe ako, lumilipad ang isip ko at lutang pa rin ako dahil hindi talaga ako makapaniwala na si Thea na dating pangit, pandak, walang talento, ngayon ay nagsisimula ng tingalain. Ngiti at kumukutitap pa ang mga mata ko at labi ko. Nang nasa bahay na ako, sinabi ko sa driver na umuwi na siya dahil di na ako lalabas pa. Kaya umalis na ito. Ako naman ay nahiga muna sa sofa at sa sobrang pagod ay nakaidlip ako. Muli akong napunta sa lugar na sobrang dilim at ang naririnig ko na ngayon ay tinatawag na ang pangalan ko. Thea! Thea! Thea!
Takot na takot ako. Pero mahirap maaninagan dahil sobrang dilim. Nang maramdaman ko na parang may tali ang paa ko at kamay ko. Pagkatapos nun ay napahiga ako. Laking gulat ko nang makita ko sa dilim ang mga nagbabagang pulang mata. Pagkatapos nun ay ang paghinga nito na animoy parang sa kabayo na hindi ko maipaliwanag. Aray! Tama na! Aray! Sobrang sakit at kirot ang nararamdaman ko sa maselang pagkababae ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero parang may pilit na ipinapasok ito. Wala na akong nagawa kundi ang sumigaw. Aray! Tama na! Masakit! Aray! Aray! Bigla akong napabalikwas at nagising. At nahiga ako sa kama. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakita kong puro dugo ang kama. At ang nakakakilabot dahil isang nakarolyong kulay pulang papel ang nakapasok sa maselang pagkababae ko. Abangan po ang susunod na kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Hindi man pinagtagpo ang landas natin noon, pinagtagpo naman ang landas natin ngayon sa pamamagitan ng aking kwento, Antingera.